Ako si Zhang Lingjuan, isang tagapaglinis sa hotel. Lahat ay naiinggit sa akin. Sinasabi nilang nakapag-asawa ako ng mabuting asawa. Nang ako'y mabuntis, pinatira niya ako sa pinakamahal. Isa'y nasilid ng ospital para sa pagbubuntis. Ngunit hindi nila alam, ang AFC na silid na ito ay isang libingan na inihanda para sa akin. At sa aking hindi pa isinisilang na anak, na maingat na dinisenyo. Ang aking asawa, gusto akong patayin. Huwag mag-alala. Ang doktor at ang operasyon, nakaayos na lahat. Tiyak na walang kapalpakan. Kapag lumabas na ang bata, maaari nang agad na operahan. Sisi ko ito. Hindi ko nagawang makapagbigay ng isang malusog na bata. Para sa akin, naglalagay ka ng ganitong panganib. Lahat ito ay dahil sa akin bilang ama, na hindi nagampanan ng maayos. Pinabayaan kitang sumama sa akin, nang walang pangalan o katayuan. Kahit ang bata, tawagin ka na ina. Kailangan pang itago. Paano ako magiging karapat-dapat na ina ni Xiao Kai? Basta makapag-alaga kay Juan. Bilang yaya, masdan lang siya ng mas maigi. Masaya na ako nyon. Kasalanan ko lahat. Sisiw ko noon na hindi naniwala kay Xiao Kai. Tayo ang nagmula sa pamilyang Lao Zhao. Kaya si Zhang Lingjuan, nakuha ang iyong pwesto. Ikaw ay naapi. Tita Hua, hindi ako naapi. Si Goki ang naapi. Kung hindi dahil sa kalusugan ni Xiao Kai, hindi na sana ako nagtiis ng pagkasuka para bigyan si Zhang Lingjuan ng isang anak. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Walang magagawa tungkol dito. Sino ba ang nagdala ng sakit na ito? Kailangan ng puso ng tunay na kapatid para maligtas siya. Isang maliit na janitor lamang siya na makapagbibigay sa anak ko ng ganitong malaking manager na mga nganak. Siya ay nakakuha ng napakalaking pakinabang. Aking asawa, gusto niyang patayin ako. Alaynan. Pamilya sa kama 206. Ang emosyon ng nagdadalang tao ay tila hindi masyadong stable. Kailangan niyo palaging magbigay pansin. Ang kanyang kalusugan sa pag-iisip. Salamat, nurse. Ang asawa ko ay napakahirap. Nabuntis sa wakas. Medyo kinakabahan na siya. Pasensya na po sa abala. Sisiguraduhin naming mas marami kaming magpapaliwanag sa kanya. Walang problema, naiintindihan namin. Ang kabutihan ng inyong pamilya sa mga bagong panganak ay makikita ng lahat. At saka, napakaaga na nag-book ng iri. Ayos na ito. Tulong. Tumawag ng pulis. Zhang Lingjuan. Masaya akong aalagaan ka ng mabuti. Magpapakonsulta ako sa pinakamahusay na yaya. Ilalagay kita sa pinakamahal na ward. Akala mo ba na gusto kitang saktan? Nag-iisip ka ba ng ganun? Palagi kang nagdududa, nag-iisip ng kung ano-ano. Totoo bang katulad ng sinasabi nila? Nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Wala naman. Gokyang, narinig ko ang sinasabi ninyo. Tama ba? Gusto niyo bang saktan ang anak ko? Anong narinig mo? Hindi pwede. Para sa aking anak. Sa ngayon, kailangan kong magpanggap na walang alam. Para makahanap ng pagkakataon. Na makatakbo, narinig ko ang sinabi ng nanay mo. Na ako ay inahin na hindi nangingitlog. Sabi pa niya, na sa pagkakataong ito, lahat ng ipinanganak ay talo sa pera. Gusto mo akong pilitin na ipalaglag ang bata. Tama ba? Gokyang. Asawa. Tingnan mo. Ang tiyan ko ay sobrang matulis. Siguradong lalaki ito. Huwag mo akong pilitin na ipalaglag ang bata. O sige ba? Ayos lang. Nakita ng baliw na babaeng ito ang lahat. Kasinungalingan mo. Lahat yan ay sayo. Mga guni-guni mo lang yan. Para akong nakakita ng baliw sayo. Simula ngayon, dapat ay nakahiga ka lang dito. Walang pahintulot ko. Hindi ka pwedeng umalis. Mag-ingat kayo. Kung may mangyaring masama, alam nyo ang magiging resulta. Ay, Janjay, hindi ko sinasabi ito para sa'yo. Pwede naman kayong mamuhay ng maayos, hindi ba? Bakit kailangang mag-isip ng kung ano-ano? Ganito na lang. Pupuntahan ko na lang si Kuya Zhang para kausapin siya. Anak, kahit pa anong gawin ko, nanay ay gagawin ko.
Siguradong iingatan ka rin niya. Makakalabas ka. Kuya Juan, kailangan mo nang uminom ng gamot. Talagang may mali sa gamot na ito. Hindi mo dapat inumin. Uminom ka na, uminom. Mas maraming ininom mong gamot. Ang anak kong lalaki ay matagumpay na nakapagpalit ng puso. Mas malaki ang pagkakataon. Ano ang gagawin? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Siguradong gamot pang abort. Ang dinadala ko sa tiyan ay anak na lalaki. Siguradong, ito ay lahi ng pamilya Zhao. Hawakan mo siya. Katulad siya ni Xiao Kai. Pareho silang apo ng pamilya Zhao. Bakit siya biglang nagkaganyan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bilisan mo. Giant Jai, masyado kang nag-iisip. Ito ay gamot para sa pag-aalaga ng buntis. Hindi ito gamot pang abort. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Akala niyo ba ako'y ulila? Walang maaasahan. Nais niyong saktan ako at ang anak ko. Doktor. Kailangan kong maghanap ng doktor. Tagapangulo. Anong nangyari? Pamilya, bakit hindi mo binabantayan ang pasyente? Nagmamadali sa loob ng ospital. Pasensya na. Ginoo Ginang, ayos ka lang ba? Nahihirapan ang aking manugang sa pagbubuntis na ito. Sobrang taas ng kanyang stress. Lagi niyang naiisip na may gustong manakit sa kanya at sa bata. Dahil dito, nag-book na kami ng ihi na kwarto sa ospital para alagaan siya ng maayos. Hindi madalas lumabas. Ngayon, talagang hindi sinasadyang hindi nakapag-ingat. Pasensya na talaga. Walang anuman. Pero buntis ito. Kailangan talagang mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan namin siya. Babantayan namin siya ng mabuti. Juen, tigilan mo na yan. Magpahinga ka na at alagaan ang bata. Mahal kong manugang. Pakiusap, maging ina ka na. Tigilan mo na. Okay ba? Kaya ba? Pakiusap. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Maliit na babae. Napakabuti ng pamilya mo sa'yo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang pinakamahalaga ay alagaan ang sanggol. Narito ang ospital. Walang panganib. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ka pa bumitaw. Hindi ka pa bumitaw. Huwag. Bitawan mo ako. Sabi ng doktor, ang sakit sa puso ay kailangan ng gamot sa puso. Ang gamot ay pantulong lamang. Ang pinakamahalaga ay ang iyong mga suliranin sa puso. Hanggang hindi ko natatagpuan si Xiaoming. Ang mga suliranin ko sa puso ay mahirap lutasin. Bakit ka tumatakbo? Si Xiao Kai ay, anak ninyong dalawa. Gusto niyong ipagpalit ang buhay ng anak ko para iligtas ang buhay ng batang iyon. Eto, makikipaglaban ako sa inyo. Baliw na babae, hanapin mo ang tatlo. Makikipaglaban ako sa iyo. Malakas ang bansa. Ang mukha ko. Habulin siya. Huwag siyang palampasin. Sinira niya ang ating malaking plano. Kayong mga cute. Kahit maging multo, hindi ko kayo palalampasin. Hindi ko kayo bibitawan. Italiin mo at takpan ang bibig. Mas mabuti sana kung dahan-dahan. May isa pa siyang nasa tiyan. Kailangan talagang itali ng mabuti. Kung hindi, baka magalit siya at masaktan ang nanay. Ito ako. Ang batang pinalaki ng buong puso. Ito ang lahi ng pamilya Zhao. Nasa ugat mismo ay bulok. Para kanino mo ipinapakita ang ganyang anyo? Pinapakain kita at pinapainom. Para lang lumaki ng maayos. Ang nasa tiyan mo. Iyan ang mahalagang kayamanan na iniligtas ni Xiao Kai. Napakahalaga niyan. Pahingi ng inumin. Iyon. Nakangiti habang nakasimangot. Para kanino? Pwede kang gawing panggamot sa aking apo. Kaligayahan niyo ng anak mong dalawa. Kung hindi ka pa nakikita na may silbi, matagal na kitang pinaalis. Talagang malas ka. Bigyan mo ako ng inumin. Sa oras ng hapunan, may ilang minuto sa turnover meeting. May ilang minuto na bakante. Ang asawa mo ay napakabait sa iyo. Bakit mo pa pinagdaraanan ito?
Ikaw ba ay hindi mula sa kama 206? Bakit ka nandito? Dahan-dahan ka, buntis ka pa naman. Guoqiang, hintayin mong gumaling si Xiaokai. Magkakaroon pa ako ng anak na lalaki para sa'yo. Ang hindi pagkakaroon ng anak na lalaki ay masyadong nakakapagod. Magkaroon na lang tayo ng isang anak na babae. Sabi nga nila, ang anak na babae ba ay parang maliit na yakap na pinaparamdam sa tatay ang pagmamahal. Nakakainis. Tumakas ang nakababatang kapatid. Sanggol. Kailangan mong magpakatatag. Dadalhin ka ng mama sa ligtas na lugar. Hintayin mong tumawag ng pulis si mama. Yung mga tao, masasama. Walang makakatakas kahit isa. Huminto. Miss, anong nangyari sa iyo? Tulungan mo ako. Tatawagan ko ang 120 ngayon. Wala nang oras. Diretso siyang ilagay sa sasakyan. Gamitin ang sasakyan natin. Yung sasakyan na iyon ay tungkol sa buhay. Mas mahalaga ba ang sasakyan o ang tao? Bakit kapag nakikita ko siya, sobrang sakit ng puso ko? Anong malaking paghihirap ang naranasan niya? Naglalakad pa sa ulan habang buntis. Inay. Ano? Mas mabilis pa. Guoqiang. Tingnan mo, yung tao ba na yan si Ate Juan? Siya, yan. Sino yung babae sa tabi niya? Mukhang pamilyar siya. Huwag mo nang alalahanin kung sino siya. Sundan natin siya. Hindi pwedeng pumasok. Kailangan kong hanapin si Ilsi. Si Ilchi. Su lang, ang pinakaalam sa kalagayan ng asawa ko. Napakakritikal ng sitwasyon ng pasyente ngayon. Kailangan ng agarang tulong. Nasa pahinga si Ilsi. So ngayon, wala sa ospital. Ako ang asawa niya. May sakit ang asawa ko, ng malubhang depresyon, at delusyon ng pag-usi. At siya ay allergic sa maraming gamot. Maliban kay Ilsi. Walang sinuman ang makakatulong. Responsibilidad niyo ba kung may nangyaring masama? Ginoo, mahalaga ang pagligtas ngayon. Lahat sila ay doktor. Matutulungan niya siyang suriin. Sino ka? Ako ang may kinalaman sa pamilya ko. Wala kang pakialam sa usapin namin. Siya ang asawa ko. Nagpakasal siya sa akin. Kaya kanya na ako. Buhay man o patay. Ako ang magdedesisyon. Gusto niyang tumakas, Guoqiang. Dalhin mo ako. Tumawag ng pulis. Pakiusap. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Asawa. Hindi mo rin dapat, dahil sa kaunting pagtatalo, ay magalit ng ganito, at saktan ang sarili mo. Ayan, Gil. Zhao, delikado ang kalagayan ng katawan mo ngayon. Si Gil. Zhao ay nandyan para alagaan ka. Hindi siya lumalayo sa iyo. Hindi ko pa siya nakita, na ganitong kabuting asawa. Bakit hindi mo siya pinahahalagahan? Si Gil. Zhao ay nandyan para alagaan ka. Nagtatrabaho sa araw. Kailangan pang magpuyat sa gabi. Bakit hindi mo alam, na nagmamalasakit sa tao? Ito ay dapat kong gawin. Nahihirapan ang asawa ko sa pagbubuntis. Ano man ang gawin ko, ito ay nararapat. Kahit gaano pa man kami magkasalungat ng pamilya, hindi rin pwedeng gawing biro ang sariling buhay. Tingnan mo, ang pamilya ay sobrang nag-aalala rin. Kung sakaling si Min na maliit ko, ay makahanap ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Asawa. Ayaw mo rin bang mawala ng buhay? Mag-ingat ka. Hindi pa dumadating si Xiaokai sa ospital. Huli na ang oras. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang buntis. Maghihintay pa ako ng 2 araw. Karaniwan ang stable ang kalagayan ng pasyente.
Wala nang problema ang sanggol. Pero sobrang hindi stable ang emosyon ng ina. Mahina pa ang katawan. Kailangan ng ganap na pahinga. Walang masama sa chairman. Nandyan din ang pamilya. Dapat ba tayong umalis? Sa kumpanya. Tara na. Chairman, kayo ba ay? Miss Xiaomin, nami ko na siya. Sandali lang. Kayo ba ang mga kamag-anak ng sanggol na ipinanganak? Ito ay nasa katawan ng ina. Isang piraso ng kwintas na kamakailan lang naputol. Tingnan ninyo. Ito ba ay sa kanya? Ito ay kwintas ni Xiaomin. Alam mo bang may mga bata tayong dapat alagaan? Huwag kang lumapit. Tumakbo ka. Bakit hindi ka tumatakbo? Talagang naisip ko na mas mababa ka. Sa harap ng napakaraming tao. Iniisip mo pang tumawag ng pulis. Tulungan niyo ako, may tao dito. Narito ang ospital. Sa labas, maraming tao. Sobrang dami nila. Gusto mo bang marinig ng iba? Dito mo siya sinaktan. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Sabi ni Ilse. Sa akin. Nagmamalnoise sa operating room. Sabi mo, tumawag ng pulis. Kung hindi ko ito naayos, hindi ko pa masasalba si Xiao Kai. Kailangan nating pumasok. Ano? Ikaw, salot ka. Tumawag si Xiao Kai. Ikaw, nanay mo na maraming taon. Hindi ka lang gustong patayin siya. Gusto mo ring patayin kami. Sige, tamaan mo dito. Mas mabuti pang patayin mo kaming dalawa. Walang bata na ito. Mabubuhay pa ba ang batang iyon? Go Qiang. Bitawan mo. Doktor. Tulungan mo ako. Nakita mo ba yung kama kanina? Saan ito pumunta? Pasensya na, Ginoong Chairman. Sobrang dami ng tao kanina. Talagang hindi ko napansin. Ang anak kong babae. Hindi tama. Katatapos lang lumabas mula sa operating room. Yung pasyenteng nilabas. Nasaan ang ward? Hindi rin ako masyadong sigurado. Karaniwan nasa itaas. Pwede kang pumunta doon at maghanap. Tulong. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, please. Dr. Xu, pasensya na. Si Ate Juan ay nagkaroon na naman ng atake. Natatakot kami na masaktan niya ang sarili niya. Maaari bang pakiusap? Tulungan mo kaming itali siya. CJ. Tulong. Tulong. Pwede bang magtanong? Kanina, sa palapag na ito, anong kwarto ang pumasok? Kanina mula sa resuscitation room, na lumabas na pasyente. Buntis siya. Babae, nagbibiro ka ba? Hindi ito obstetrics o gynecology. Paano siya nadala dito bilang buntis? Talaga. Ito ay makakapigil. Sa kanya na makagat ang sarili niya. Mahirap kontrolin ang emosyon ng pasyente. Dr. Xu, napaka hindi matatag ng kanyang kalagayan. Para sa lahat ng posibleng sitwasyon, mas mabuting dalhin si Xiao Kai. Agad-agad. Zhang Lingjuan, mag-enjoy ka lang ng mabuti. Sa mga huling araw mo kasama ang iyong anak. Siguro. Huwag ka nang lumaban. Akala mo ba may ibang makakapagligtas sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ang anak ko, ang papalit sa iyong anak, para mabuhay ng maayos sa mundong ito. Doktor, kakatapos lang mula sa silid ng operasyon. Buntis, nasaan na ba siya? Sino ka? Anong kinalaman mo sa pasyente? Ako ang kanyang ina. Hindi ba siya ulila? Hindi siya ulila. Noong mga panahong iyon, aksidente kong nawala siya. Kakatapos ko lang malaman na siya ang aking anak na babae. Pakiusap, doktor. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ba sinabi ni Zhao Goki ang babaeng ito? Walang kamag-anak. Basta-basta na lang ba? Bakit may biglang lumabas na nanay? Tapos na. Alam ng babaeng ito ang labis. Huwag na huwag silang magkikita. Medyo stable na ang kondisyon ng pasyente. Nakaayos na ang paglabas. Pero hindi namin alam kung saang ospital siya dadalhin. O diretso na ba siyang uwi. Hindi rin namin alam. Umalis na sa ospital. Ganito ang kalagayan niya. Paano siya makakalabas ng ospital?
Zhao Guoqiang, anong ibig mong sabihin? Zhao Guoqiang, anong ibig mong sabihin? Kuya Xu, anong nangyari? Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Yung asawa mo ba ay isang ulila? Kung hindi, ano? Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Lumaki siya sa isang orphanage. Ano nang nangyari? Bumubula. Kahit ang kanyang ina ay nandito na. Sinasabi ko sa'yo, yung suot niya, kitang-kita na hindi siya ordinaryong tao. Impossible. Nandito na siya. Sinasabi ko sa'yo, agad mong alisin ang asawa mo. Tungkol sa ating usapan. Kapag ito ay nalaman, walang makakatakas. Guoqiang. Guoqiang, bakit ka nakatulala? Sabi ni Dr. Xu, hinahanap ang tunay na ina ni Zhang Lingjuan. Hindi ba siya ulila? Eh ano ngayon? Kung malaman ng ina niya. Guoqiang, Guoqiang, mag-isip ka agad ng paraan. Anong magagawa ko? Gusto ko rin sanang magtanong. Saan ba galing ng kanyang tunay na ina? Hindi pwede, naghihintay pa si Xiao Kai ng tulong. Malapit na talagang mangyari. Huwag na huwag tayong magkakamali. Guoqiang, sa puntong ito, wala na tayong daang pabalik. Sa halip na magpatuloy sa ganito, mas mabuting tapusin na ito agad. Alam ko naman iyon. Ngunit ngayon, biglang may lumitaw na tunay na ina. Nasa tiyan pa ng tao ang bata. Ito ay dahil nagmamadali tayo. May silbi ba iyon? Ang bata ay nasa kanyang tiyan. Pero ang kutsilyo, hindi ba nasa kamay natin? Anong ibig mong sabihin? Kahit na dumating ang kanyang tunay na ina, hindi ba siya makakapag-ugnay sa isang tao? Kahit na dumating ang kanyang tunay na ina, maaari bang makipag-ugnayan sa isang tatlong tao? Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong kasalanan ito? Ano ang gagawin natin? Kung hindi natin ito gagawin, ano na ang mangyayari kay Xiao Kai? Pinanood mo lang ba siyang pumunta sa 3? 5 pa lang siya. Ibigay mo sa akin. Hoy, Ginoong Son. Kumusta, kumusta? Ano, darating ang audit team ngayong hapon? Ayos lang. Sisikapin kong makipagtulungan ng buong puso. Salamat sa promosyon, Ginoong Son. Ginoong Son, pangalawang presidente. Anong nangyari? Ginoong Son, pangalawang presidente. Sinabi ng audit team na darating sila mamayang hapon para sa inspeksyon. Kung magtagumpay ito, maaaring tumaas pa ang aking posisyon. Sige, hulaan mo. Pagdating ng panahon, ilan kaya ang magiging sahod ko? 300,000. 700,000. Baka higit pa roon. Yung si Xiao Kai. Iwanan muna ang tungkol kay Xiao Kai. Ngayon ay isang mahalagang panahon. Hindi pwedeng magkaroon ng anumang gulo. Yung naisip mo kanina, itigil mo na agad. Huwag mo nang isipin. Narinig mo ba? Okay. Pupunta ako para makipag-usap kay Vice President Son. Maging maayos ka sa mga nakaraang araw. Huwag kang gumawa ng gulo. Zhang Lingjuan, Zhang Lingjuan, bakit lagi kang swerte? Bakit palaging isang hakbang na lang? Kailangan kong iligtas ang anak ko. Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikita? Pasensya na, Ate Xiaoli. Hindi ko talaga napansin. Pasensya na, para lang bang palamuti ang dalawang mata mo. Kung ganito pa rin, huwag na kayong magtrabaho pa. Anong pakitang tao? Isa lang namang babae yun eh. Nung nandyan pa si Sister Lingjuan, ang saya-saya niya. Siya ang tunay na may respeto. Asawa ng manager, tunay na asawa. Walang kahit anong kaartehan. Nagtatrabaho pa at laging tumutulong sa amin. Si Ate Juan ay talagang kawawa. Buntis siya. At hindi alam na ang kanyang asawa ay may ibang babae. Kahit may anak na labas, na siya. Maliit na boses. Maririnig ng iba. Malalaman na ikaw ang nagpadala. Gusto mo pang magpatuloy. Yung kanina, sobrang ingay at magulo. Sino yung babae? Parang hindi siya nasa management. Dapat ay mga karaniwang empleyado. Karaniwang empleyado. Karaniwang empleyado. Ang taas ng init ng ulo. At ang manager. At ang asawa ng unang kasal. Kalimutan na. Dumating na ang audit team. Sila nilang suriin ng maigi. Lalo na sa usapin ng tao at pananalapi. Si Chairman. Kamusta na ang tungkol sa kwintas?
May balita na ba si Xiaomin? Kasabay ng kwintas. Nagsusuri kami ngayon sa lahat ng record. Ng ospital kamakailan lang. Pero, kailangan ng kaunting oras. Bilisan mo. Mas mabilis, mas mabuti. Yung dalawang janitor kanina, nagsabi tungkol kay Juanjay. Suriin mo rin. Kung talaga bang may mga hirap, tulungan mo na. Xiaomin, isipin mo na nag-ipon ng kabutihan ang mama para sa'yo. Halika, apo, kumain ka ng maraming karne. Magdagdag ka ng laman. Kumain ka, mama. Ikaw, walang konsensya. Alam mong masakit ang nanay mo. Tingnan mo, sinasabi mo pa. Ikaw ang pinakapagod. Dapat kang kumain ng mas maraming karne. John, ate. Nagising na siya. Gutom na siguro. Kumain ka na ng konti. Kahit hindi ka kumain, dapat isipin mo ang bata sa tiyan mo. Ate, kunin mo ito. Kahit na magutom ako ng 3 araw, hindi ko kayo kakainin ni Katiting. Bigyan mo ako ng makakain. Masamang babae. Akala mo may pagpipilian ka pa. Kahit 3 pa, maghintay ka lang sa tiyan mo, hanggang ipanganak ang bata, bago mo ako utusan ng 3. Umuwi ka na. Huwag mong saktan ang nanay ko, masamang babae. Sinasaktan kita. Ito ang puso't kaluluwa ko, na inalagaan kong mabuti. Zhang Lingjuan. Sobrang bulag mo talaga. Ate Juan, kung ayaw mo sa masarap na pagkain, ayaw mo nang maging tao, sige, maging aso na lang. Siksiyaw kay. Kailangan kumain. Para sa baby. Kailangan talagang kumain. Kumain para may lakas na tumakbo. Quintas. Iyan ang iniwan sa akin ng mama. Ito na lang ang natitirang alaala. Bebe, ito ang ating pamana. Sana ang aking babe ay lumaki na masaya at puno ng ligaya. Mama, ito ba ang boses ni Mama? Ako, hindi ako ulila. Pwede bang magtanong, mayroon bang isang tao na mga 20 anyos, mga ganitong taas, malalaki at maliwanag ang mga mata, klinika, mahina ang katawan, pangalan, nurse, katatapos ng galing sa emergency room, ng batang buntis na babae. Ginoo ginang, dito po ang obstetrics at gynecology. Maraming mga ina ang dumadaan dito araw-araw. Sobrang dami ng tao na nagsasalita. Kailangan mong ibigay ang bed number para makahanap ng tao. Nga. Hindi ko alam ang numero ng kama ng pasyente. Ano ang pangalan? Hindi natin maaring basta-basta ilabas ang pribadong impormasyon ng pasyente. Bata, hindi ako masamang tao. Ako ang nanay ng nanganak. Bata, hindi ako masamang tao. Ako ang nanay ng nanganak. Huwag kang magbiro. Sino bang may ina na hindi alam ang pangalan ng anak? Totoo akong nanay niya. Kung hindi ko nakuha ang kwintas na ito, hindi ko rin alam na hinahanap ko na ang anak kong babae ng mahigit 10 taon. Nasa tabi ko lang. Bakit ka nagmamadali? Nakatakot na. Huwag mong takutin yung bata. Inay, hindi maganda to. Pumunta si Mama Zhang Lingjuan. May dala pang. Nakita ko na. Yun ang kwintas ni Zhang Lingjuan. Ano? Yun. Ngayon, tawagan na natin si Guoqiang. Huli na tayo. Malapit na siyang dumating.
Ano ang gagawin natin? 206有了， Nandito na siya. 是这里。206 Nandito na siya. 就是这里。 Hello. Manang, sino po ang hanap ninyo? Hinahanap ko ang anak ko. Yung dati nang nakatira sa kwartong ito. Nasaan siya? Anong tao ang tinutukoy mo? Ako lang mag-isa. Tita, nagkamali ka ba? Paano magkakamali? Sabi ng nurse, 206 nga. Anong ginagawa mo? Huwag kang tumingin ng walang permiso. Paano mangyayari yon? Sabi ng nurse, 206 nga. Anong ginagawa mo? Huwag kang tumingin ng walang permiso. Ingay, ingay. Anong ingay yan? Sino yan? Sino ang nananakit sa apo ko? Lola siya talaga. Kailangan niyang pumunta sa banyo. Pasensya na po, Lola. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Akala ko nasa loob ang anak ko. Tingnan natin. Maliban sa inidoro at palanggana, ano pang mga bagay ang nandito? Nabaliw ka ba? Hinahanap ang anak na punta sa banyo ng iba. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Aalis na ako. Sasabihin lang ang pasensya at tapos na. Bakit ka pumasok sa kwarto ng may sakit? Tingin ko, pumasok ka rito para magnakaw, hindi ba? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sige na, sige na. Tingnan mo, mukhang tao ka. Pero ganito ang ginagawa mo. Mga kalokohan lang. Itong kaunting pera, gawin mo na lang itong pampakalma sa apo ko. Huwag mo akong mahuli ulit. Diretso kitang dadalhin sa istasyon ng pulis. Magsimula ka ng umalis. Ay naku, Diyos ko. Nakatakot naman yan. Siksiyaw kay. Kumusta ang pag-arte ni Lola? Pinakamaganda si Lola. Napalayo ang mga masamang tao. Umalis na. Iyan ay, hindi mo ba titingnan? Sino ako? Anong ginagawa mo? Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Ang daming dugo. Hindi naman ito magdudulot ng kamatayan, di ba? Agad, tawagan mo ang doktor. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Ang daming dugo. Hindi naman ito magdudulot ng kamatayan, di ba? Agad, tawagan mo ang doktor. Nahanap mo na ba ang anak mo? Wala. Yung kwarto, may isang batang lalaki lang. Sinabi na ang anak ko ay nakalabas na. Imposible namang makalabas na siya. Si Qiangi, Zhang ng 206. Napakaseryoso ng sitwasyon. Paano siya makakalabas? Nagkamali ka ba ng daan? Sa tabi, kwarto 207 ay isang batang lalaki lang.
Ang 207 ay batang lalaki. Paano naman ang 206? Assistant Liu, agad na ipatawag ang lahat ng tao. I-lockdown mo ang ospital na ito. Huwag mong palalampasin kahit isang lamo. Anong nangyari sa chairman? Kontakin mo ang direktor. Sabihin mong agad na kunin ang mga file ni na 206 at 207. Lahat ng personal records. Mga medical staff, isara niyo silang lahat sa akin. Kailangan kong malaman, saan talaga ang aking anak na babae? Hindi pwedeng ipanganak ngayon. Sanggol, magtiis ka pa ng kaunti. Makipag-ugnayan sa direktor. Pakiusap na ipatawag agad ang 206 at 207. Lahat ng tauhan, talaan, mga tauhan sa medisina, lahat ay dapat isara. Kailangan kong malaman kung nasaan ang aking anak na babae. Saan ba talaga siya? Hindi pwedeng manganak ngayon. Sanggol, magtiis ka pa ng kaunti. Ang chairman ay nagkaroon ng emergency. Ang sitwasyon ni Miss Xiaoming ay labis na delikado ngayon. Ano? Ang paunang investigasyon ay nagpapakita na ang asawa ni Miss Xiaoming na si Zhao Guoqiang ay may kalaguyo sa labas na tinatawag na Liu Fangli. Mayroon silang anak na labas. Yun nga, yung 207 na iyon. Yung batang si Kai. Nagsinungaling sila tungkol sa hindi pagbubuntis ni Miss Xiaoming at ginawang anak na ampon ang illegitimate child at ibinigay kay Miss para alagaan. Hayop. Bumagsak na tao. Hindi lang iyon. Yung anak sa labas ay may malubhang sakit sa puso na likas. Ang tanging paraan ay transplant ng puso. Kaya, si Zhao Guoqiang at ang iba pa ay may balak na gawin ang dalaga na mabuntis para lang maghintay na ipanganak ang anak para palitan ang puso ng illegitimate na anak. Tulungan mo ako. Dalhin mo ako, tumawag ka ng pulis, tumawag ka ng pulis. Anong nagawa ko na? Ako mismo ang nagsulong pabalik sa kamay ng mga mabagsik na hayop. Ibinalik ko ang aking anak sa kanilang mga kamay. Tulungan mo ako. Dalhin mo ako, tumawag ka ng pulis, tumawag ka ng pulis. Ano na ang nagawa ko? Sinasadya kong itulak ang sarili kong anak. Pabalik sa mga kamay ng mga mabangis na hayop. Tagapangulo, hindi ito ang tamang oras para magdalamhati. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad hanapin ang dalaga at pigilan ang operasyon. Nahanap na ni Ginoong Ho ang pasyente sa kama 206. Si Qianji, Zhang Lingjuan, nasa palapag na ito. Nasa silid opera siya. Amitabha, Kuan Yin Bodhisattva. Pakiusap. Tulungan mo ang aking apo. Maging maayos ang operasyon. At ligtas. Kung talagang kailangan ng buhay. Kunin mo ang buhay ng taong nagpapasakit. Huwag mong galawin ang apo ko. Tita Hua, maaari ka bang huwag na umalis? Nababahala ako kapag aalis ka. Paano hindi ako mababahala bilang ina? Nasa loob ang apo ko na lumalaban para sa buhay niya. Anong ginagawa ninyo? Nasa loob ay may operasyon. Maaari ba kayong pumasok? Hindi ba ninyo alam ang tungkol sa pagkakasunod-sunod? Amitabha, Kuan Yin. Pakiusap. Anong ginagawa ninyo? May operasyon sa loob. Pwede ba kayong pumasok? Hindi ba ninyo alam ang prinsipyo ng unang dumating, unang nagsisilbi? Yung si Tita Hua. Parang siya ang tunay na ina ni Zhang Lingjuan. Sino kayo? Basta-basta na lang bang makakapagpasok sa operating room? Ang operasyon na ito ay ako ang pangunahing surgeon. Pangunahing surgeon si Yu Si. Su, ikaw ay isang siruhano.
Operasyon ng cesarean sa obstetrics. Anong uri ng operasyon ang pinangunahan mo? Director. Tumahimik ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ang nakahiga sa kama? Ito ay si Miss Hu. Siya ang anak na babae ng Pangulong Hu. Pangulong Hu ng Hu Group. Huwag kang matakot, anak. Ligtas ka na. Ligtas. Hindi mo alam kung gaano sila. Alam ko, alam ng nanay. Sa pagkakataong ito, siguradong poprotektahan ka ng nanay. Ginoong Hu, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang mga anak para sa dalaga. Tiyak na magiging ligtas ang ina at anak. Siya ba iyon? Sino siya? Dr. Xu. Siya ba iyon? Sino siya? Dr. Xu, bakit ka lumabas? Paano ka nakalabas? Hindi ka ba dapat nasa loob? Para sa operasyon ni Xiao Kai ko. Dr. Xu, Dr. Xu. Bakit inalis ito? Bakit hindi nagkaroon ng operasyon? Mabilis, ipasok na. Naghihintay ang apo ko sa pusong ito. Tulungan niyo ako. Ikaw ang may kagagawa nito. Ikaw ang nagwasak sa buhay ni Xiao Kai. Ako nga. Dapat mong ikato ang iyong sarili. Si Xiao Ming sa bahay namin at ang sanggol sa kanyang tiyan. Sa ngayon ay ligtas pa rin. Kung hindi na ito magiging isang sampal. Anong Xiao Ming naman? Sa loob niyan ay ang aking manugang, Zhang Lingjuan. Kayong mga tulisan. Mayaman at makapangyarihan, pwede nang mang-abuso. Magbuli sa mga mahihirap. Tara, tingnan niyo ito. May napatay, wala nang hiya-hiya. Anong nangyayari? Sa pintuan ng operating room. Ang ingay niyo, sobra na. Parang mayamang tao na sumisingit. Nagnanakaw ng silid operahan. Siya iyon. Umaasa silang mayaman at makapangyarihan. Na itinulak ang aking apo na may sakit. Mula sa silid operahan. Sige, magbigay ng opinyon, mga tao. Sumisingit at nagnanakaw ng silid operahan. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang araw na ito. Ito ang iskedul ng operasyon sa silid na ito. Puting papel, itim na tinta, malinaw na malinaw. Isang operasyon lamang ang nakatakdang gawin ngayon. Ito ay para sa aking anak na babae. Operasyon ng cesarean. Gusto ko sanang magtanong. Anong operasyon ang ginawa sa kanyang apo? May schedule ba? May appointment ba? Saan galing ang mga organo na ginamit? Sila ng kanyang anak. Anong masama sa paggamit ng isang operating room? Mas nakakatawa pa. Kagabi ang matandang babae na ito. Sinasabi mo na pinagsasampal namin ang nanay ng bata. Ngayon sinasabi mo na ang batang ito ay anak ng aming dalaga. Paano naman ang apo mo? Ay nakuha sa daan. Kapag may makita ay tatawag ng mama. Nagtagal na. Siya pala ang pangalawang asawa. Nakikipag-ugnayan sa illegitimate na anak. Hindi rin naman mabuting tao ang matandang ito. Tumutulong sa anak na lalaki at sa pangalawang asawa. Nasasaktan ang sariling manugang at apo. Nabulag sa pagmamahal. Wala kayong pakialam. May anak ako. Ang anak ko ay ang pangulo ng Ho Group. Huwag na kayong magkalat ng kasinungalingan. Pagsasabihan ko ang anak ko na ayusin kayong lahat. Maayos ang operasyon ni Ginoong Ho. Isang prinsesa siya. Huwag na kayong magkalat ng kasinungalingan. Pinapunta ko ang anak ko para ayusin kayong lahat. Si Xiao Kai.
Maayos ang operasyon ni Ginoong Hu. Isa siyang mayaman na anak na babae. Maayos ang kalagayan ng mag-ina. Ipapadala muna si Miss Fusa. Iyaik na silid para obserbahan. Ang batang babae ay kulang sa buwan. Kailangan munang dalhin sa neonatal intensive care unit para sa karagdagang pagsusuri. Huwag kang mag-alala. Salamat, Dr. Director. Salamat, Dr. Xu. Ngunit si Dr. Xu ay sangkot sa pakikiugnay sa pagpatay. Lumabag sa mga batas medikal. Tiyak na ebidensya. Natural na iakyat ito sa mga otoridad upang imbestigahan ayon sa batas. Nagsalita lang ako ng walang pakialam. Xiaomi. Ay, hindi, Ling Juan. Kamusta ka na ngayon? Meron pa bang hindi ka komportable? Mabuti naman ako, salamat. Pero sa operating room ka, anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinabing mama? Ito ang aking anak na naagaw noong araw. Na nawala ng 25 taon. Tingnan mo. Ang pangalan niya ay Humin. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Ang kanyang ilong. Ito ako. Bata. Aking anak. Nagsakripisyo ka. Nahuli si mama. Pasensya na, ina. Paano pwedeng ikaw ang tunay kong ina? Ginoo. Ito ay pinabilis na gawa. Ulat ng paternity test. Ikaw ba talaga ang anak ng chairman? Tunay mong anak na babae. Inay. Sa wakas, natagpuan na kita. Kuya Juan, Kuya Ling. Nagkamali ako, alam ko na talaga ang mali ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Ibigay mo ang puso ng anak mo. Kay Xiao Kai. Inay. Sa wakas, natagpuan na kita. Ate Juan. Ate Ling Juan. Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Pakiusap ko sa'yo. Ibigay mo ang puso ng anak mo kay Xiao Kai. Liu Fangli. Nabaliw ka na. Lumayas ka. Hindi ako nabaliw. Si Xiao Kai ay anak mo rin. Siya rin ang iyong pinalaki. Bata pa siya. Siguradong magiging matagumpay siya paglaki. Pakiusap, tulungan mo siya. Sapat na. Sapat na. Assistant Liu. Ihampas mo siya palabas. Ate Juan. Pakiusap na. Dahil sa ating nakaraan. Dahil tinawag ka ni Xiao Kai. Sa dami ng ingay ni Mama. Tulungan mo siya. Sa susunod, gagawin kitang kabayo at baka. Pakiusap, tulungan mo ako. Liu Fangli. Kung mahal na mahal mo si Xiao Kai, bakit hindi mo ipagpapalit ang puso mo para sa kanya? Ate Juan, anong sinasabi mo? Isang puso lang ang mayroon ang tao. Ibinigay ko sa kanya. Hindi ba 3 na ako? Alam niyo rin naman. Kapag nawala ang puso, 3 na. Ano ang batayan niyo? Bakit naman? Inugot ang puso ng anak ko para ibigay sa batang iyan. Bakit naman? Zhang Lingjuan. Ikaw, maliit na mahal. Mali nga. Ikaw ang pumatay kay Xiao Kai. Hindi ka palalampasin ni Guo Qiang. Siya ang Deputy General Manager ng Hu Group. Patayin ka niya. Parang pinapatay ang isang langgam. Ikaw at ang anak mong babae. Hindi kayo magkakaroon ng magandang kamatayan. Zhang Lingjuan. Ikaw, maliit na mahal. Nanay. Sa tingin mo ba, yung ginawa ko kanina, napakamasama. Masama. Nanay, sa tingin ko, masyado kang mabait. Para sa mga ganitong taong may masamang puso. Hindi sapat ang ilang mga salita. Kung hindi dahil sa batas, gusto ko sanang gawin ito sa aking sariling mga kamay. Ngunit si Zhao Guoqiang, sa kabila ng lahat ay vice-presidente ng Huoshi. Natatakot ako sa kanya. Baka hindi ito maging mabuti para sa iyo. Senorita, baka hindi mo pa alam. Dapat sana, ang apelyido mo ay Hu mula sa grupo Hu. Kung hindi dahil sa batas, gusto ko sanang personal na. Pero si Zhao Guoqiang ay ang vice presidente ng Huoshi. Natatakot ako sa kanya. Baka hindi ito maging mabuti para sa iyo. Maaaring hindi mo pa alam. Dapat sana ay Hu ang apelyido mo.
Huo ng Hoshi Group. Huo ng Hoshi Group. Yung mayamang si Ho. Ako ang pangulo ng Ho Group. Zhang Lingjuan. Si Zhang Lingjuan pala ay anak ng chairman Ho. Ang anak ng mayaman. Ako. Akala ko. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan nilang manatiling kalmado. Pakawalan si Zhang Lingjuan. At ikaw. Ako si Hu Lingyin. Ang nag-iisang tagapagmana. Kaya, Ginoo, maging kampante ka na. Si Zhao Goqiang ay ganitong klase. Sa paningin ko, si Hu ay isa lamang langgam. Ang pinsalang dulot nila sa iyo ay babawiin natin kasama ang interes. Isa-isa. Anak, sa wakas, nakabalik ka na. Ngayon, hindi ka nasa bahay. Si Mama halos mamatay sa pang-insulto ni Zhang Lingjuan. Sa pang-insulto niya sa kanya. Nag-away kayo. Hindi naman. Sa kanyang ina. Ano na nangyari ang sakit nito? Nanay. Sa hinaharap. Huwag na huwag mong insultuhin si Zhang Lingjuan. Hindi mo lang siya dapat insultuhin. Kundi dapat mo rin siyang parangin na parang Diyos. Sa kanya. Bakit? Ako ang ina mo. Kaya siya ay isang manok na hindi magpapalahi. Dahil ang kanyang ina ay nagngangalang Huo. Huo ang apelyido ng Hu Group. Mas malakas kaysa sa ama ni Liu Fangli, na magretiro na. Anak ko, sa pamilya namin Lao Zhao, magiging napakayaman na tayo. Hawak-hawak ang malaking kayamanan. Kaya sa hinaharap, walang bagay na hindi natin makakamtan. Alam mo na iyon. At si Xiao Kai. Paalisin siya ni Liu Fangli. Huwag na huwag, lumitaw sa harap ni Lingjuan, upang hindi siya maabala. Pero si Xiao Kai ay sa atin pa rin. Ng pamilyang Zhao, dugo natin yan. Nanay, huwag kang masyadong makitid ang isip. Basta makasama si Zhang Lingjuan at makapasok sa pamilyang Huo. Gusto mo ng ilang apo sa hinaharap. Hindi ba't madali na lang yon? Si Xiao Kai, ngayon ay pasanin natin. Kailangan nating alisin siya. Mama, Papa, at Lola gusto akong patayin. Halika, tulungan mo akong iligtas ang nanay ko. Pero si Xiao Kai ay isa pa rin sa atin. Pamilya ng Zhao. Magkakamag-anak tayo. Nanay, hindi ka pa rin nakakaintindi ng matagal. Basta makapangasawa ka lang kay Zhang Lingjuan. Umakyat sa pamilya ng Huo. Gaano karaming apo ang gusto mo sa hinaharap? Hindi ba basta-basta lang yon? Si Xiao Kai. Ngayon, siya ang pasanin natin. Kailangan siyang alisin. Mama, Papa, at Lola gusto akong patayin. Bilisan mo, tulungan mo ako, Mama. Bakit kayo nandito? Xiao Juan, bakit mo tinatanong yan? Siyempre, nandito kami para sa iyo. At para sa mga bata. Tingnan mo, ito lahat ay pinili namin ng Mama. Para sa iyo. Tingnan mo, imported na gatas, magandang cotton na pantalon, at diaper. Lahat ito ay magagamit, magaan at komportable. Hindi na kailangan. Ang aking anak na babae. Kailangan ko, ako na ang bibili. Walang dahilan para mag-alala kayo. Xiao Juan tingnan mo ang sinasabi mo. Si Goqiang ang ama ng bata. Nagbibigay siya ng pera at lakas. Dapat lang. Papa, yung kaunting inalay mong pagmamahal bilang ama, mas iiwan ko na lang ito sa anak kong si Xiao Kai. Hindi kailangan ng anak kong babae. Xiao Juan, kasalanan ni nanay ito. Hindi maganda si nanay. Dahil si nanay ang pumilit kay Goqiang. Sa babae na iyon nagkaanak. Kung may dapat kang sisihin, sisihin mo na lang si nanay. Lahat ng kasalanan ay kay nanay. Lahat ng kasalanan ay kay nanay. Aking kawawang apo. Ang batang ito ay may kalahating bahagi ng pamilyang Zhao. Hindi ka pa nakabawi sa katawan mo. Hayaan mo akong mag-alaga ng bata. Siguradong papayat at healthy siya. Ako na ang mag-aalaga. Anong ginagawa mo? Tawag kayo ng tulong. May nang-aagaw ng bata. Sino ka? Bakit mo ako tinulak, nanay? Xiao Jun, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nanay, ayos lang ako. Salamat at dumating ka agad. Nanay, ikaw. Ikaw nga si Chairman Hu.
Inay, ako ang asawa ni Xiao Juan. Si Zhao Guoqiang. Isa rin siyang kalahating anak mo. Isa lang ang anak kong babae. Wala akong anak na lalaki. Nanay, isang manugang kalahating anak. Sa hinaharap, ako na ang tunay mong anak. Sasamahan ko si Xiao Juan. Tiyak na magiging masunurin kami sa iyo. Tingnan mo, ayos naman. Nanay, dahil asawa siya ni Xiao Juan, maaari na rin siyang ituring na pamilya. Pamilya. Kailangan talagang maging pamilya. Kakaangan lang ni Xiao Juan. Kailangan pa niyang magpahinga. Hindi ito maginhawa ngayon. Sige na lang. Sa ibang araw, ako ang kaya. Kakain tayo ng simpleng pagkain. Para makilala tayong lahat. Nang mas maayos. Ayos lang, ayos lang. Nanay, pwede mo akong tawagin anumang oras. Palagi akong may oras. Tara, Tara, Tara. Nanay, anak, anong ginagawa mo? Alam ko may mga pagdududa ka. Panoorin mo lang ito. Malalaman mo na. Kakatapos ng mga naksik si Xiao Juan. Kailangan pa rin magpahinga. Hindi pwede ngayon. Ganito na lang. Sa susunod na lang ako ang mag-host. Kain tayo ng simpleng pagkain. Para na rin sa ating lahat. Para magkaisa-isa tayo. CJ, Inay, tawagin mo lang ako anumang oras. Palagi akong may oras. Inay, anong ginagawa mo? Alam kong may alinlangan ka. Panoorin mo lang ito. Malalaman mo na. Kaya, biglang naging ganito si Zhao Guoqiang ngayon, na napakamahinahon, dahil natuklasan ng grupo. Nainangkin niya ang pampublikong pondo ng hotel. Natatakot siyang mahuli. Kaya gusto niyang gamitin ang ugnayang ito, upang makaiwas sa responsibilidad. Talagang anak ko siya. Tama ang tingin. Ngunit sa ngayon, nasa yugto pa ito ng pagsusuri. Nasa pinakaunang yugto pa. Ngayon, bahagi pa lamang ito ng kabuuan. At medyo malabo ang mga pahiwatig. Sa kasalukuyan, tumingin sa ilan, may kinalaman ito sa kakulangan sa pondo. Pero wala pang direktang ebidensya. Parang, kasama pa si Deputy General Manager Son. Bago pa man may matibay na ebidensya, hindi rin ako makakapagpasya. Bilang Pangulo ng hotel si Son, bilang direktang leader sa taas, hindi ka makakaligtas sa koneksyong ito. Naiintindihan ko na. Kayo ay nagpakitang giliw kanina. Gusto niyong magpahinga siya sa kanyang pag-iingat. Para mas marami siyang maipakitang pagkakamali. Napakatalino ng dalagang ito. May susunod na kayo. Bakit ka nandito? Ginoo Zhao, saan ka nang galing? Nakaakyat sa mataas na sanga, iba na talaga. Parang may hangin sa bawat hakbang. Sabi ko na nga, dalhin mo si Xiao Kai. Bumalik kayo sa bahay ng ina. Sa bahay ng ina. Gusto mo lang mangarap. Zhao Guoqiang, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang mga balak mo. Gusto mong iwanan kaming mag-ina para makapiling si Zhang Linjuan at ang kanyang ina. Yung gintong binti. Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari iyon. Anong sinasabi mo? Si Xiao Kai ay anak ko rin. Si Xiao Kai ay anak mo. Ano ang tungkol sa puso na nagligtas sa kanya? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ano ang iniisip mo? Huwag mong kalimutan. Ikaw at si Vice President Son ang gumawa niyan. Mga kalokohan na iyon. Isa-isa. Tama ang pagkakaalala ko sa lahat ng iyon. Liu Fangli, nangangahas kang threaten ako. Guoqiang, hindi kita tin-threaten. Pakiusap ko sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Xiao Kai. Basta gumaling si Xiao Kai. Aalis kami ng malayo. Hindi kita istorbohin. Kayamanan at karangyaan, okay ba? Tumahimik ka. Zhao Guoqiang. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak. Bawat detalye ay naaalala ko ng malinaw. Liu Fangli, naglalakas loob kang magbanta sa akin. Guoqiang, wala akong binabantaan ka. Nakiusap ako sa iyo. Nakiusap ako, tulungan mo si Xiao Kai. Basta gumaling si Xiao Kai. Dalhin ko siya sa malayo. Hindi kita maabala. Maging marangyaman o mayaman. Tumahimik ka. Zhao Guoqiang. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng anak. Ginoo, dadalhin ko muna si Miss sa ibaba. Para sa huling proseso ng paglabas. Sandali lang po kayo. Sige po. Salamat sa hirap, Assistant Lee. Kapag nahanap mo ang mayamang ina, iba talaga. Mukhang tao talaga sila, parang aso pa nga. Ayos lang.
Mas mabuti na ito kaysa sa ibang tao. Hindi makalabas ng ginto mula sa bibig ng aso. Ikaw, Gino, nagawa na lahat. Maaari na tayong umalis. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Paano? Hospital na ito ay pag-aari mo. Ikaw lang ang pwedeng pumasok dito. Ang iba pumasok. Lahat sila ay parang aso. Tara, magusga tayo. Anong nangyayari? Sino siya na sobrang arugante? Ang sama ng pagkakabaluktot nito. Juan, ate. Ako lang naman. Nagsabi na may dala kang peking bagay. Hindi mo na kailangan ganyan ang trato sa akin, di ba? Hindi si Vice President Son ang jade pendant na ito. Yung palagi mong iniisip noon, yung piraso ba yun? Akala ko si Zhang Linjuan ang tunay na ina. Gaano kayaman nga ba? Nakapagbigay pa ng peke sa anak na babae. Nakakatawa naman. Ate Juan, hindi ba ako nga? Ang nagbunyag na may dala kang peking bagay. Wala ka namang dahilan para ganyanin ako, di ba? Itong jade na palamuti ay hindi kay Vice President Son. Yung pinapangarap ko dati ba iyon? Akala ko si Zhang Linjuan ang tunay na ina. Sobrang yaman niya. Bakit siya nagbigay ng peke sa anak niya? Nakakatawa talaga. Sinasabi mong peke ang jade na ito. Eh ano pa ba? Ate Juan, kung hindi mo alam ang tungkol dito, huwag mo nang isuot ito. Kapag sinuot mo, bababa lang ang halaga nito. Mukhang, hindi lang. Hindi makapagbigay ng magandang bagay ang aso. Bulag din ang mga mata. Ikaw, Ate Juan, nais ko lang sanang ipaalala sa iyo. Hindi mo naman alam ang ginagawa mo. Walang masama sa pagdadala ng kalokohan. Pero kung madamay si Gokyang, madamay si Manager Zhao, kung anumang gulo ang lumabas, ay hindi na maganda. Ngayon, mga dalaga, sobrang mahilig sa pagpapanggap. May mga tao pang nagbigay ng magandang payo. Pero siya pa ang nagmura. Sobrang labis na iyon. Nabisto ang kanyang pagpapanggap. Nagalit na siya sa kahihiyan. Ate Juan, makinig ka sa akin. Tanggalin mo na. Ganitong peke. Nagsusuot ng peking identidad. Ito na ang tunay. Talagang ganito ka. Hindi ka umiiyak hanggat hindi namamatay. Alam mo ba kung nasaan ang tunay? Nasa museo ang tunay noon. Kalaunan, nakuha ng isang misteryosong mayaman. Paano mangyayari yon sa iyo? Ayaw mo bang sabihin na ikaw ang misteryosong mayaman? May posibilidad ba na hindi ako ang mayaman, pero ako ang kanyang anak na babae? Naghuhuwad ka lang. Sino bang pinakamayamang anak ng pamilya na may isang katulong lang nang lumabas sa ospital? At mukhang napakasimple. Siguradong niloloko ako ni Zhang Linjuan. May posibilidad bang hindi ako ang negosyanteng iyon, pero ako ang kanyang anak? Nasa takot ka lang. Sino bang anak ng pinakamayamang pamilya? Paglabas ng ospital, isang assistant lang ang kasama. Mukha pang mahina ang suot. Siguradong nagbibiro lang si Zhang Linjuan sa akin. Liu Fangli, anong ginagawa mo talaga? Kung nadulas ka, di nadulas na nga. Bakit ka sobrang kinakabahan? Ganitong uri ng jade pendant. Sa labas, sa mga street vendor. 50 piso, makakabili ka ng 3. Sino ang nagsabing peke ito? Dahil nakita ko na ang tunay. Itong jade pendant na ito ay galing kay Master Jinghua. Sadyang inukit ng kamay. Hili na nagmamalaki sa niebe. Isang piraso lamang sa buong mundo. Matagal na. Nasa koleksyon ng isang misteryosong mayaman. Paano ito maaaring nasa kanya? Gawa ito ni Ginoong Wang. Ito ay isang kayamanan na walang halaga. Narinig ko na. Maraming patakaran ang lolo niya. Ang mga gawa niya, hindi lang basta-basta mabibili ng pera. Yung suot nitong babae, siguradong pek yun. Anong kalokohan ang sinasabi niyo? Asistang Liu, huwag mo nang pagtalunan siya. Magbayad. Ikaw na walang karanasan sa buhay. Talagang masyado kang masinop. Sige na, swerte ko na lang. Sapat na ba ang 300 piso? Sapat na para makabili ka ng marami. Sabi mo na rin. Ito ay obra ni Ginoong Wang. 300. Ninainsulto mo si Ginoong Wang. O inainsulto mo ang aking talino. Talagang nahuhumaling ka sa pagpapanggap. Dahil sinabi mong totoo ito. Kaya't handa ka bang patunayan? Kung totoo ito, kakainin ko ito. Matapos bayaran ang utang. Kahit anong gusto mong kainin. O inumin. Handa ka bang tumaya sa akin? CJ, kung totoo nga, babayaran kita. Kung ito ay peke, kukunin ko ang puso ng anak mo. Matapos ang bayad, kahit anong gusto mo, kainin o inumin, handa ka bang tumaya sa akin? Okay. Kung totoo man, babayaran kita. Kung hindi ito totoo, kukunin ko ang puso ng anak mo. Nangangarap ka. Impossible. Bakit? Hindi ka makapagpasya. Mukhang, alam mo rin na ito ay peke. Ginoo, ang piraso ng jade na ito ay tiyak na totoo. Alam ko,
Mahalaga ang buhay ng anak ko. Hindi ko siya pwedeng ipagpalit. Para sa kahit anong sugal. At siya ay naninindigan pa rin. Alam ko kung nasaan ang tunay na bagay. Tunay na bagay, nasa safekeeping sa hotel namin. Nasa loob ng safe. Noong nakaraan, si Vice President Son ay nagsumikap na hanapin ang tunay na produkto. May lakas ka bang loob? Nasamahan ako sa hotel para mag-verify ng authenticity. Wala akong takot. Ikaw nga. Nakapaghanda ka na ba ng sapat na pera? Sinasabi mo ba ay totoo? Si Zhang Lingjuan ay anak ng Chairman Ho. Totoo talaga, Lauson. Darating na ang maganda nating buhay. Sa hinaharap, itong hotel na ito. Hindi ba? Tayo na lang dalawa ang magdedesisyon. Itong si Zhao Guoqiang. Dati, tawag sa akin ay Sunsong. Ngayon, umakyat na sa mataas na sanga. Kaya tawag na sa akin ay Lauson. Sige na. Kung sakali, talagang maging manugang ng chairman siya. Talaga namang magiging kapaki-pakinabang. Kapatid Guoqiang. Kapatid Guoqiang. Kaya't sana sa headquarters ay makakapagsabi ka ng magagandang salita. Walang anuman, walang anuman. Alam mo naman ang relasyon natin. Sa hinaharap, makikinabang ka. Tiyak na hindi mawawala ang tulong mo, Lauson. Pero, old son, may isang bagay. Kailangan ko pa rin ang tulong mo. Sa ilang araw, ang biyanan ko, na siyang chairman, ay magpapakain sa akin. Ito ang unang pagkakataon na magkikita tayo ng formal. Hindi naman pwedeng walang dalang regalo, di ba? Kailangan nating maghanda ng ganitong regalo. Tingnan mo ito. Saktong-sakto. Sa mga nakaraang araw, may kaibigan na nagbigay sa akin ng magandang jade. Sinasabi na ito ay gawa ni Guru Wang. Ako, isang simpleng tao, ay hindi rin nakakaintindi nito. Tamang-tama, manghihiram ng bulaklak para sa Buddha. Lauson, maganda itong jade. Ikaw talaga ang pinakamagaling. May isang tao sa front desk. Tawagin si Gianyi, Liu Fangli, at isa pang ginang na may mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Naghihintay sa iyo sa silid ng pulong. May oras ka pang magsisi ngayon. Kung aaminin mo ngayon na ang iyong jade pendant ay peke, humingi ka ulit ng tawad sa akin. Pagkatapos nito, harapin mo si Ginoong Sun. Matutulungan pa rin kitang humingi ng pabor. Ito rin ang ibibigay ko sa iyo. Basta't handa kang magpaumanhin at magsorry. At bitbit si Xiao Kai, umalis ka na. Baka, payagan kitang makalayo. Talagang hindi ka titigil hanggat di ka nakikita ang katotohanan. Pagkatapos, darating si Ginoo Sun. May mga pagkakataon na iiyak ka. Tatay sa pananampalataya. Tatay sa pananampalataya. Sina Liu Fangli at Ginoo Sun. At ang ugnayang ito. Kaya hindi na nakapagtataka noon. Bakit si Zhao Guoqiang palaging ginagawang pabor si Liu Fangli? Sa kumpanya, tawagin ang posisyon. Ginoong Sun. Sige, sabihin mo. Ngayon, may kasama akong tao na makikipagkita sa akin. Anong kailangan? Gawin. Ginoong Sun. Siya nga. Noong una, ipinakita mo sa akin ang isang jade pendant. Nagsuot siya ng peke. At pilit pang sinisisi ako na ako ang nakasira. Sa kanyang sirang bato, na pinapabayaran niya sa akin. Mukhang hindi naman ito galing sa isang napakalaking angkan. Malamang may konting pera. Mukhang gusto lang mangloko. Yung jade pendant, ibinigay ko na. Ano? Kanino mo ibinigay? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Pasensya na, Ginoong Sun. Ang kinatatakutan ko lang ay baka hindi totoo ang produkto. Hindi umamin ang babaeng ito. Batang babae. Mahilig sa material na bagay. Maaari itong maunawaan. Ngunit umabot na sa kumpanya. Hindi na ito maganda. Ganito na lang. Sa pakikiramay ko, magsorry ka kay Liu Fangli. Tapos na ang usapan na iyan. Ikaw pa ang nakinabang. Naintindihan ko ang kabutihang loob mo. Pero itong pabor, hindi ko kailangan. Sabi ko na nga, itong hawak ko, ay totoo talaga. Salamat sa iyong kabutihan. Ngunit hindi ko kailangan. Ang murang ito, sabi ko na, itong hawak ko, ay totoo talaga.
Talagang matigas ang ulo mo. Sa harap ni Ginoong Sun, nangahas ka pang magsalita ng kalokohan. Bata, magandang bagay ang maging masigasig. Pero kapag sobra na, nagiging walang hiya ka na. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Hindi pa rin malinaw kung sino ang totoo at sino ang peke. Sino ang walang hiya? Hindi pa rin sigurado. Baka naman, yung hawak kong ito, may gustong palitan ng mas mura pero mas mataas ang halaga. Paghalo ng totoo at peke. O kaya naman, ginagamit ang peking jade. Ano ang iyong nakamit na hindi may pahayag na layunin? Ikaw lang. Tungkol sa piraso ng jade, ibinigay ko na sa manugang ni Ginoong Hu. Kaya tawagin mo siya. Harapin natin siya. Kung sakali. Yung kay Vice Presidente Son. Ay peke pala. Anong inilagay mo? Tumahimik ka. Bakit siya namatay sa kagat? Tungkol sa tunay o peking jade pendant. Hindi ba totoo ang hawak niya? Sige na. Naibigay na ang mga bagay. Kahit totoo o hindi, may mananagot. Tamang-tama, gamitin ang pagkakataong ito. Subukan si Zhao Guoqiang. Sa posisyon sa isip ng chairman. Ayos na. Biyana ni Chairman Hu. Nasa labas lang. Papasukin mo siya. Lawson ah. Bakit ka nagmamadali? Patawag mo siya sa akin. Bakit siya ang kasama? Kung sakaling malaman niya, ang tunay na relasyon ko kay Vice President Son. Siyempre, kakampi tayo kay isang lingjuan. Huwag mong ipaalam sa kanya. Yung jade pendant na ibinigay ko sa'yo. May isang babae na nagsabing peki ito. Sino ang walang mata na manghihimasok sa akin? Asawa. Asawa. Bakit ka nandito? Asawa. 我给你那块玉佩，有个姑娘说是假的。谁这么不长眼，敢碰死我？老婆，你怎么在这儿啊？我，这是他老婆，那他就是。老婆，你怎么来这儿了？有事你给我打电话，把你接过来不就好了？本来是要说的，这不没来得及吗？就被你家的好小蜜给拽过来了，非说我这块玉佩是假的，要找孙副总当面对质。柳芳丽，你搞什么鬼？国强，你听我解释。爸，给我一个面子吧。这小丽啊，是孙副总的女儿，孙副总啊，马上就要去总部了。等我接管霍氏集团，还用得上她。人长得丑，想的还挺美。不过，小丽是孙副总的女儿，可她不是姓林吗？啊，私生女，随母姓。老婆，给我个面子好吗？这两位看起来可不像正经妇女啊。赵国强的赵国强，你的面子也就值一个绿头王吧。行，给你个面子。老孙啊，正式给你介绍一下，我爱人张灵珍，霍董事长的千金。她真的是你老婆？霍董的千金？如此偷换。刚才对不住了，可能是我看错了。哪里，霍小姐，误会，都是误会，可能是我的朋友骗了我，他那块是假的，您手上那块才是真的。老婆，怎么了？还我一个新的呀。孙副总刚才不是说了，真的在你这儿吗？哦，对，给你。行，那就多谢了。这玉本来是打算送给董事长的，现在被张明珍拿走了。万一他不说是我送的，或者说了，但董事长看不上这件，
岂不是匹配到马腿上了？老婆，给妈的那块玉佩一定要收好，是我托孙副总花了600万才买的，一定要收好。这玉本来是送给董事长的，现在被张明真拿走了，万一他们都说是我送的，或者说带董事长看不上我，岂不是匹配到马腿上了？老婆，给妈的那块玉佩一定要收好，是我托孙副总花了600万才买的，一定要收好。 Tagapangulo, natapos na ang unang round ng buong pagsusuri. Tapos na. Malinis ang mga tala. Lahat ng mga resibo at proseso. Mga aprobadong dokumento. Sa tingin lang, halos walang bahid. Sa panig ni Deputy Son, hindi pa rin nakakita ng direktang ebidensya na nagpapatunay na may problema siya sa pondo. Impossible. Matagal na akong kasama ni Son Monkey. Hindi siya magiging ganito ka-clean. Tiyak na mayroong, hindi pa natin natutuklasan, na nakatagong daan. Napakadetalye ng ginawa niya. Kailangan pa natin ng oras. Pati ang resibo ay tugma. Dumating si Xiao Juan sa tamang oras. Tayo'y makinig ng mabuti. Nanay, marahil may isang bagay na maaari kong ibigay na bagong pananaw. Ganito ang nangyari. Naniniwala ako, nanay. Tiyak na hindi mo ako bibigyan ng peking produkto. Kaya, ang ibinigay ni Vice President Son kay Xiao Gokyang ay siguradong peke ito. Pero sa ilalim nitong peking jade, nandito ang resibo at sertipiko ng pagsusuri. Lahat ay kompleto. Pina-check ni Assistant Liu. Totoo ang resibo. Galing ito sa isang kumpanya na may koneksyon sa hotel. Tindahan ng antigong may pangmatagalang ugnayan. Tagapangulo, ipinapakita nito na ang ilalim ni Vice Presidente Son ay malamang na mayroong napaka-mature na peking kadena na gumagamit ng ganap na totoo at alinsunod na mga resibo at proseso upang balutin ang mga peking produkto o kaya ipinalitan lang ng mas mura at saka ipinasok sa accounting bilang tunay para magkamal ng pera. Kaya hindi nakapagtataka na ang mga tala ay perpekto, na ang magagandang bagay ay peke pala. Lahat ng proseso sa paglalakad ng pera ay totoo. Isang magandang proseso pero peke ang kalakal. Xiao Juan, malaki ang nagawa mo sa pagkakataong ito. Mabuti na lang at nakatulong ako sa nanay. Ngunit ang tanging problema ngayon ay, paano maitatag ang ugnayan ni Vice President Son at ng peking jade pendant na ito? Ang pangalan sa resibo ay hotel. Ang nag-a-apply bilang mamimili ay si Xiao Gokyang. Paano? Yung peking jade pendant, bill ng hotel, Vice President Son. Ipinako ng magkasama. Mama, gusto kong nakuha ko na ang perpektong ebidensya. Mama, gusto ko. Nakuha ko na ang perpektong ebidensya. Nga, ang baby ay talagang cute. Ayon sa ibinigay ng dalagang Ginoo, napahiwatig ng Jade at mga susunod na hakbang, nagawa na natin ng matagumpay, na makuha ang sangkot sa pandaraya ni Vice Presidente Son, at nakuha na rin ang mga pangunahing ebidensya. Ang mga materyales sa hudisyal at ulat sa audit ay handa na, at maaari nang isumite sa itaas. Magandang trabaho. Huwag nang maghintay ng tamang araw. Mas mabuti nang gawin ngayon. Tawagan mo si Zhao. Sabihin mong mamayang gabi, inimbitahan ko sila sa isang salu-salo sa bahay. Inay, hindi na ba't kumpleto na ang mga ebidensya? Bakit kailangan pang magpakaabala na makipagkainan sa pamilya Zhao? Si Zhao Gokyang at Vice Presidente Son ay kayang ayusin ito. Ngunit ang mga daga sa kanal ay hindi lang 2 o 3. Kailangan ng kaunting paing para mahuli silang lahat. Ngayon, ituturo na naman kita ng isang paraan. Pilitin ang aso sa sulok. Saktan ang nalulumbay na aso. Bakit ka nandito? Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta? Kung hindi ako pupunta,
Dapat ba akong manood lang? Habang kasama mo ang cute na iyon, magkasama at nagmamahalan, kasama ang kanyang ina at anak sa masayang buhay. Zhao Guoqiang, huwag mong isipin yan. Alam mo ba ang dapat mong gawin? Ginagawa ko ito para kanino? Hindi ba't para sa ating masaganang buhay? Mapanalunan lang ang Hao family. Kahit magkano pa ang kailangan. Walang sakit na hindi kayang gamutin ni Xiao Kai. Masaganang buhay. Hindi na makapaghintay si Xiao Kai. Kung magpapakatino pa ako, mawawala na ang anak ko. Anong gagawin ko? Sobrang mahigpit ng pagkakainatan ng pamilya ko sa kanya. Hindi ko man lang siya makita. Wala akong pakialam. Gusto kita ngayon. Kailangan mo akong dalhin sa puso. Hoy! Asawa! Huwag magmadali. Dahan-dahan lang kayo. Ako na ang mag-order. Hintayin ko kayo dito. Darating na sila. Bumalik ka na. Bumalik ka at hintayin ang balita ko. Xiao Li. Isa lang ang anak ko, si Xiao Kai. Hindi ko siya bibitawan. Maniwala ka sa akin. Hintayin ko lang makuha ang bilyong yaman ng Hao family. Pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Pinakamagaling na matching sa puso. Anong hindi natin magagawa? Ako yun. Ako ang natatakot kay Xiao Kai. Hindi ko na kayang maghintay hanggang sa panahong iyon. Huwag kang mag-alala. Ako, anak ni Zhao Guoqiang, ay may malaking swerte at tadhana. Siguradong kaya niya ito. Umalis ka na. Hintayin mo akong maayos silang maitaguyod. Umalis ka na. Muling makikipag-usap ako sa'yo. Hello. Nandito na kayo. CJ, bababa ako para salubungin kayo. Mag-alala ka. Ako si Zhao Guoqiang. Maswerte ako at buhay na buhay. Kaya niya yan. Umalis ka na muna. Hintayin mo akong maayos silang mapatahimik. Umalis ka. Pagkatapos, pag-usapan pa natin. Hello. Dumating na kayo. Opo. Pupunta ako sa ibaba para sunduin kayo. Magbibigay ako sa inyo ng isang inumin. Kakainin ko na. Walang problema. Noon ako ang gago. Hindi ako tao. Nairita si Xiao Juan dahil sa akin. Pinapangako ko sa inyo. Simula ngayon, tiyak na magbabago ako. Nakatutok lamang kay Xiao Juan. Ginoong Zhao, sa tingin ko nagkamali ka. Ako si Hu Lingyi. Hindi ko kayang tawagin kang mama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako at si Xiao Juan ay mag-asawa. Ito ay nakasulat sa puting papel na may itim na tinta, na may sertipiko ng kasal, na may bisa sa batas. Si Xiao Juan ay aking asawa. Yung bata ay may kalahating dugo ko, Zhao Guoqiang, na dumadaloy. Kaya naman, ano ang gusto mong sabihin? Kaya, si Xiao Juan ay asawa ko. Kami ay mag-asawa. Ang mga bagay ng pamilya ko ay nararapat na may kalahati ako. Matanda na kayo. Gaano pa katagal mo siyang maipagtatanggol? Ako lamang ang makakasama ni Xiao Juan sa buong buhay niya. Maging tapat ka, Zhao Guoqiang. Alam mo ba, na hindi ko kailanman, katulad ngayon, hindi kita tinitingala. Maging matino ka, Zhao Guoqiang. Alam mo ba, hindi pa kailanman, gaya ngayon. Hindi kita tinitingala. Noong una, umaasa ka sa akin para mapanatili ang iyong kawawang paggalang sa sarili at ang reputasyon bilang mabuting asawa. Pagkatapos, narinig mo ang tungkol kay Liu Fangli at kay Vice President Sun na may hindi malinaw na relasyon. Parang isang asong tanga na nanginginig ang buntot at lumalapit.
Gusto mong kumita ng magandang pera. Ngayon, alam mo na ang tungkol sa aking pinagmulan. Naisip mong may kikitain ka. Kaya't muling sinuot ang masamang mukha, na nakakainis na mukha. Zhao Guoqiang. Talaga bang? Nakakainis. Zhang Lingjuan, anong klaseng tao ka ba? Paano ka magagawa niyan sa akin? Huwag kang gagalaw. Ang lakas mong mang-asa. Hindi lang ba sa tingin mo, mapoprotektahan ka pa ba ni Vice President Son? Ano nang sinabi mo? Ano nang gusto mong gawin? Xiao Juan. Mag-asawa tayo, di ba? Isang katawan tayo. Hindi ito tungkol sa gusto kong gawin, kundi tungkol kay Zhao Guoqiang. Ano nang ginawa mo? Zhao Guoqiang. Tanga ka. Hindi ba't sinasabi mo ng buong sigla na ikaw ay manugang ni Chairman Hu? Sa hinaharap ang buong Hu ay sa iyo na. Lawson. Anong nangyari? Sabay-sabay mong sabihin, huwag kang magpanggap. Lahat ng tao ko ay naaresto na. Yung linya na yun. Nakuha ni Hu Lingyi ng sabay-sabay. Alam mo ba yun? Zhao Guoqiang, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, magkasama tayo. Parang langgam sa isang tali. Huwag kang mag-iisip na makakatakas. Mas mabuting magmadali kang mag-isip ng paraan. Kung hindi, kahit mamatay ako, isasama kita sa pagbagsak. Lolo Son, anong nangyari? Magsalita ka ng dahan-dahan. Magsalita ng dahan-dahan, Ete. Lahat ng tao sa ilalim ko ay nahuli na. Yung linya ay naubos na ni Hu Lingyin. Alam mo ba iyon? Zhao Guoqiang, sabihin ko sa'yo. Tayo ngayon ay isang od sa isang lubid. Huwag kang umalis. Mas mabuti pang mag-isip ka ng solusyon. Kung hindi, ako'y isama ka na lang sa problema. Hoy, Lawson. Anong sinabi mo? Tulungan mo akong magsalita ng maganda, Lawson. Huwag ka nang sumigaw. Si Vice President Son ay nahihirapan na sa kanyang sitwasyon. Wala na siyang ganang makipag-usap sa iyo. Xiao Juan, nagkamali ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Tingnan mo, tayo ay mag-asawa. Dahil sa ating nakaraan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakaraan. Anong nakaraan meron tayo? Para kayong nagpaalipin sa pamilya niyo. Pagod na ako. Kumain ako ng isang piraso. Yung natirang cake niyo. Nang mapagsalitaan ng mababa ang pagkatao. O pekin ako. Nang sertipiko ng kawalan ng kakayahang magbuntis. Dinlangin akong alagaan ka at ang iyong kabit. Ang relasyon ng isang illegitimate child. O para iligtas ka. Yung maliit na cute. Na sinadyang ipabuntis ako. Nakaplanong magkaroon ng anak sa buong buhay ko. Ay parang paghukay ng puso sa pagmamahal. Xiao Juan, nagkamali ako. Kung saktan mo ako, karapatan ko yan. Nakiusap ako, pakawalan mo ako. Ayaw mo rin namang na ang anak natin. Nasa kamatayan ang kanyang ama. Magtiis ka. Bodong bata. Sa susunod, gamitin ang tsinelas para sa pananampal. Mas masakit ang kamay. Wala akong sakit. Tanging sa ganitong paraan mo lang maaalala kung gaano ka kabodong dati. Tandaan mo kung gaano sila kasama. Zhao Guoqiang. Wala ka ng pag-asa. Xiao Juan, alam ko na nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo si Xiao Juan. Si Xiao Juan. Mahal na bata. Lahat sila ay mga mahal na bata. Hindi kayo magiging mabuti. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Alam mong bulag ka na, bakit hindi ka tumitingin sa daan? Ang tunog na ito, parang pamilyar. Nanay, sa tingin mo ba, yung taong kanina, medyo pamilyar? Hindi lang mukha, pamilyar din ang mata. Pati boses, pamilyar. Kahit yung bag na hawak niya. Pamilyar na pamilyar. Bata. Nanay. Sanggol. Nawala ang sanggol. Nawala ang bata. Kanina, iyon si Liu Fangli. Kinuha niya ang sanggol. Walang anuman, Xiao Min. Huwag magpanik. Walang masama sa bata.
Nakalimutan mo na ba dati na sinabi ni Mama sa'yo? Ngayon, magtuturo ulit si Mama sa'yo. Pilitin ang aso. Pumasok sa madilim na eskinita. Suntukin. Tulad ng asong nahulog sa tubig. Pinipilit na saktan ang aso. Pumasok sa madilim na eskinita. Kaya. Walang problema ang baby. Smart switch na pwedeng makipag-ugnayan. Ginoo, huwag kang mag-alala. Maliit na Ginoo. Palagi akong nagmamasid sa iyo. Kaya. Katatapos lang ni Liu Fangli. Nadalhin ang ano. Naisip na matalinong switch. Ginoo, huwag kang mag-alala. Mahal na Ginoo, palagi akong nagmamasid sa iyo. Kaya. Kanina, si Liu Fangli. Ano ang dinala niya? Dr. Xu, bilisan mo, tulungan mo ang anak ko. Puso, dinala ko na ang puso para sa iyo. Bilisan mo, operahan mo ang anak ko. Liu Fangli, talagang nababaliw ka na. Alam mo bang ninakaw mo? Kanino siya anak? Lola ni Hu Lingyin ang apo niya. Wala akong pakialam kung kanino siya anak. Kanino man siya apo. Sa mata ko, isa lang siyang gamot para sa anak ko. Gusto mong mamatay mag-isa ka. Huwag mong akong ay-asa. Agad na ibalik ang bata mula saan man siya nanggaling. Pabalik doon. Dr. Xu. Tinawag kita ng doktor. Pero hindi mo naman. Talagang iniisip na ikaw ay nagliligtas ng buhay. Na parang isang anghel sa puti, di ba? Huwag kalimutan. Sa mga nakaraang taon, maraming beses kitang inintroduce ng mga negosyo, yung mga resibo ng operasyon, mga record ng bank transfer. Aking pinangangalagaan ng maayos. Hindi ko naman nawala kahit isa. Liu Fangli, nandyan ka sa banta sa akin. Hindi kita binabantaan. Dr. Xu, nakiusap ako sa iyo. Nakiusap ako, iligtas mo ang anak ko. Nanumpa ako. Basta tulungan mo ako sa huling pagkakataon na ito. Pagkatapos nito, kahit ano pang mangyari, ako na ang bahala. Wala nang kinalaman sa iyo. Dr. Xu, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Tandaan mo ang sinabi mo. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin man, ikaw ang sisihin sa maling pagpanganak. Sa susunod na buhay, maghanap ka ng magandang pamilya. Bakit isang aso lang? Ito na ang huli kong pagkakataon. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin man, ikaw ang sisihin sa maling pagpanganak. Sa susunod na buhay, maghanap ka ng magandang pamilya. Bakit isang aso lang? Diyos ko, alam kong marami akong nagawang mali. Pero ang anak ko, si Xiaokai ay walang sala. Pakiusap, ingatan mo siya. Magtagumpay ang operasyon. Sana gumaling siya. Pwede na akong magpahaba ng buhay ko ng 20 taon. Dr. Xu, bakit ka lumabas? Nasaan ang bata? Gusto ko pa sanang itanong sa'yo. Talagang baliw ka na ba? Anong ibig sabihin ng pagdadala ng aso? Anong klaseng aso? Ang hawak ko ay malinaw na anak ni Sang Lingjuan. Isang bata. Anak ng mga magulang na may pusong lobo at atay aso. Hindi ba't nararapat? Palitan ng pusong aso para mas bagay. Talaga bang baliw ka? Anong ibig sabihin ng paghawak ng isang aso? Anong aso? Hawak ko naman talaga, ang anak ni Sang Lingjuan. Isang bata. Anak ng mga magulang na may pusong asong lobo. Hindi ba dapat? Palitan ng pusong aso ang mas angkop. Ikaw. Ako ito. Ikaw na mabuting tao. Maliit na mahal. Gusto mong saktan si San. Gusto mong saktan si Xiaokai. Laging ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka sana walang puso. Gusto mong gamitin ang buhay ng anak ko. Pumunta ka para palitan ang buhay ng anak mo. Paano siya mahuhulog sa bitag? Papatayin kita, para sa buhay ng anak ko.
Si Xiao Kai. Nanay. Ang iyong nanay. Dahil sa pagdududa sa pagpatay. At tungkol sa pagdukot ng mga bata. Nakuha na sila ng iba. Inay, hindi ka na ba? Mahal pa rin ako. Ikaw ang unang ayaw sa akin. Pasensya na, inay. Pasensya na, inay. Kailangan ko na bang magtatlo? Ang iyong ina ay inaresto dahil sa pagpatay at pagbebenta ng mga bata. Siya ay kinuha na ng mga tao. Inay, hindi mo ba ako? Mahal na muli. Ikaw ang unang umiwas sa akin. Pasensya na, inay. Pasensya na, mama. Mamatay na ba ako? Xiao Juan. Aking magandang manugang. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ng mama. Kasalanan ng mama. Masyado nang nalilito ang mama. Nawawala na ang isip ng mama. Ma, pakiusap, magpakita ka naman ng awa. Palayain mo si Gokiang. Hindi siya pwedeng makulong. Ma, ako na ang bahala ngayon. CJ. Jai, anak. Hindi naman pwedeng sisihin si Gokiang sa lahat ng ito. Sisiwain mo si Liu Fangli. Yung si Liu Fangli na pumatay ng libo. Siya ang nag-akit kay Gokiang. Siya ang nagdulot ng gulo sa ating pamilya. Kaya si Liu Fangli ang may hawak ng kutsilyo. Pinipilit si Zhao Gokiang na dalhin ang kanyang anak sa bahay. Niloko ako na ito ay inampun lamang. Kaya, nangyari iyon dahil sa kalituhan ng nanay. Nais niyang mag-iwan ng pamana para sa pamilya ni Lao Zhang. Minsan ang kalituhan ay mabuti. Ngunit ang kalituhan ay nagdala sa pagkakakulong ng anak. Zhang Lingjuan, huwag mong gawing labis ang iyong pang-aapi. Kung ang anak ko ay makulong, huwag mong isipin na okay lang. Yung walang sapatos, hindi natatakot sa may sapatos. Huwag mong kalimutan. Itong bata ay lahi rin ng pamilya Zhao. Kung hindi mo kayang pakawalan ang anak ko, araw-araw akong darating dito para mag-ingay at makipag-usap sa korte. Kunin ang kustodya ng bata. Sige, subukan mo. Wala na akong anumang bagay. Ano ang hindi ko kayang gawin? Zhang Lingjuan, huwag mo akong apihin ng labis. Kung makulong ang anak ko, huwag mong asahang magiging maayos ang lahat. Walang takot ang walang sapit sa paa sa nakasapatos. Huwag mong kalimutan, itong batang ito ay lahi rin ng pamilya Zhao. Kung hindi mo kayang pakawalan ang anak ko, araw-araw akong darating dito para magreklamo at makikipaglaban sa iyo sa korte para sa kustodya ng bata. Naglalakas loob ka. Wala na akong anuman. Ano ang hindi ko kayang gawin? Maaari kitang pangakuan na hindi ko isasampa ang kaso laban kay Zhao Guoqiang. Ngunit, kailangang makipaghiwalay si Zhao Guoqiang sa akin. Agad at walang kondisyon. Sa akin ang anak, siya ay nag-resign sa bahay. At iniwan ang lahat ng karapatan na makipagkita. Siguraduhin mong naisip mo na, kung kailangan, ako ang sasama sa kanya habang nilalabanan ang kaso. Tingnan natin kung sino ang mas makakaya. Kahit pa man makuha ni Zhao Guoqiang, karapatan ng bata na makita ang magulang. Sa tingin mo, paglaki niya, matatanggap ba niyang isang nakulong na tatay? At isang pasaway na lola? CJ, pipirma ako. Pero kailangang bigyan mo ako ng isang pera. Gaano karami ang kailangan mo? 5 milyon. 500,000. 2 milyon. 200,000. Para kang namimigay sa mga pulubi. Bakit parang lalo pang bumababa? Maghintay ka ng kaunti pa. Hindi mo makukuha kahit na 2,000 piso. Limitado ang pasensya ko. Sang-ayon na. 20,000, 20,000 lang. Kailan mo ibibigay sa akin ang pera? Kapag nakuha ko na ang sertipiko ng paghihiwalay, mapupunta ang pera sa account mo. Sobrang tapang mo talaga. Ginoo, talaga bang ipapasa na lang natin sila? Hindi siya nakapag-aral, madaling lokohin. Ikaw rin, hindi ka nakapag-aral. Sinabi ko lang na hindi ko siya papansinin. Marami siyang naiinis. At saka, hindi ko rin sinabi, hindi siya papayagan ng grupo Huang. Ginoo, ito ba ang pagnanakaw ng walang dalang armas?
Ito ang tawag sa karunungan ng kapitalista. Ginoo, ginang. Talaga bang papayagan silang makaligtas? Hindi siya marunong magbasa, kaya madaling lokohin. Hindi ka rin marunong magbasa. Sabi ko lang hindi ako makikipag-away sa kanya. Marami na siyang nasagasaan. At saka, hindi ko rin sinabi, nahahayaan siya ng WHO group. Ginoo at ginang, ito ba? Pagnanakaw ng walang puhunan. Ito ang tawag sa talino ng mga kapitalista. Nanay, ito ay isang sertipiko lamang. Mabilis mo nang makita ang mga palatandaan. Ang tanikala na nakakulong sa aking anak na babae. Sa wakas ay nawala na. Paano ako hindi magiging masaya? Chairman, nag-aalala ako para sa inyo. Ngunit, doon sa pamilya Zhao, kung malaman nila, naniloko namin sila, lalo na si Chen Qihua, baka magalit siya. Xiao Juan, napakausok dito. Tara na. Mama, nandito ka na. Talaga namang para hanapin ka. Sabay na rin ayusin ang negosyo ng hotel. Ngayon, tapos na ang lahat ng bagay. Tara na. Sige, Mama. Susunod ako sa iyo. Pero bago umalis, gusto kong bigyan ang pamilya Zhao ng isang malaking regalo. Impossible. Si Xiao Kai ay hindi ko anak. Paano ito posible? Impossible. Si Xiao Kai ay hindi ko anak. Paano ito posible? Si Vice Presidente Sun ay namatay. Noong panahong iyon, si Zhao Guoqiang nakuha ang ulat ng paternity test. Sinakal niya si Vice Presidente Sun. Bukod dito, narinig ni Chen Qihua na ang kanyang anak ay aksidenteng pumatay ng tao. Maaaring madagdagan pa ang parusa. Noong mga panahong iyon, siya ay na-stress. Parang hindi na siya normal. Sa mga nakaraang araw, palagi siyang naglalakad sa harap ng aming hotel. Nakaapekto ito ng hindi maganda. Hindi ito magandang epekto. Yung 200,000 ipinangako sa kanya, hindi pa ba niya nabibigyan? Gamitin ang perang ito para maghanap ng isang retirement home para sa kanya. Pero yung pera, hindi yun ang plano. Kung sakaling may pagkakataon si Xiao Kai na makakuha ng puso sa transplant, para ba ito sa operasyon niya? Si Yu Chi, Sunoon, ang nag-iniksyon sa iyo ng karaniwang pampamanhid. Wala itong naging masamang epekto sa iyong katawan. Mama, alam kong nag-aalala ka pa rin sa akin. Ang iyong ina ay si Liu Fangli. Nanay, mali ako. Talagang mali ako. Ayokong maging tatlo. Pakiusap, tulungan mo ako. Sa ngalan ng grupo ni Ho, magpapasa ako ng aplikasyon sa lehitimong institusyon ng organ transplant para sa legal na proseso. Naghihintay ng transplant. Pero kung kailan ka makakakuha, kailan ka pa makakakuha? Depende na yan sa swerte mo. Si Liu Fangli ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ngayon, si Chen Qihua ay nagwala na naman. Kung swerte lang ang bata, maaaring makahanap siya ng angkop na puso. Ako na ang nagbayad ng perang ito para sa kanya. Isipin mo na lang na natapos na ang isang masalimuot na relasyon. Naiintindihan ko na. Huwag ibigay ng direkta sa kanya ang 200,000. Hanapan siya ng angkop na tahanan para sa matatanda. Maghanap ng taong magbabantay sa kanya. Huwag siyang hayaang gumawa ng gulo muli. Nahatulan si Liu Fangli ng habang buhay na pagkakakulong. Ngayon, si Chen Qihua ay muling nagwala. Kung swerte ang batang iyon, makakahanap siya ng angkop na puso. Ako na ang nagbayad niyan para sa kanya. Para lang matapos ang isang masalimuot na ugnayan. Naiintindihan ko na. Huwag mong ibigay diretso sa kanya ang 200,000. Maghanap ka ng angkop na bahay ampunan para sa kanya. Maghanap ka ng tao na mag-aalaga sa kanya. Huwag siyang hayaang magulo uli. 3 taon na. Bumalik na naman ako. Hindi na kayanan ni Xiao Kai ang nakaraang taglamig. Nawala si Chen Qihua sa tahanan ng mga matatanda. Si Zhao Guoqiang ay nahatulan ng maraming krimen. Nahulog sa 3 parusa. Si Liu Fangli ay nahatulan ng habang buhay. Yung mga dati akong nakakulong, na mga tanikala at bangungot.
Ngayon ay tila. Naubos na ang lahat. Ito para sa anak ko. Ito para sa apo kong lalaki. Ano ang nakita mo? Wala naman. Tagapangulo, nandito na tayo. Salamat sa inyong pagdalo. Ang aming hugrop na sangay ay may seremonya ng pagbubukas. Dito, nais kong ipahayag ang isang bagay. Mula ngayon, ako ay opisyal na magretiro at hindi na magiging anumang posisyon sa Ho Group. At ang susunod na magiging chairman ng Ho Group, ang posisyon ko bilang pangulo, ay ang aking anak na si Ho Minjuan. Ito ang aking mundo. At ngayon, ito ang unang hakbang ko upang sakupin ito.